Hey guys, welcome to another video. And today may nakita na naman kaming bagong burger shop. Alam nyo naman ako, mahilig ako sa burger, sa mga pasta and pizza, fries, mga ganyan. So eto, recommended ng isa nating kaibigan. Shout out to you, Kenji, Kenji Arikawa, shout out sa'yo. So salamat sa recommendation. And ang may-ari pala nito is kababata daw niya. So ayan, okay na daw yung mga food nila dito. So let's try it out. And dito yan sa may Amaya Square. Ito, so this is Amaya Square. Ayan. Tapos yung nasa may bandang dulo, Amaya Steps. And kung galing kayo, malapit lang din to sa Novaliches, by the way. So kung galing kayo Novaliches, kung papunta kayo ng Camarin or Bagong Silang, along Susano Road yan. And so nandoon sa may harap, ayan, pakita ko sa inyo yon. Andun sa may, actually harap yan eh. May makikita kayong malaking pangalan, Amaya. And kakanan lang kayo doon. Pagpasok dito, on your right side, since papunta kayo dito, no? On your right side, this is MD1. So ito, ayan, lahat yan, yung mga stalls na nasa sa gilid natin. This is MD1. And sila ay nasa stall number 15. So makikita nyo dito, yan, yung color green na yan. That's Yangcha Cafe. And also, meron sila yung the handcrafted burger, the handcraft burgers rather. So ayan, lalagay ko na lang yung yung Facebook page nila dito para makita nyo rin. So they have a lot of different burgers. They also have fries. Syempre kung meron kang pambara, kailangan mo rin panulak, no? So meron silang mga coffees, meron silang mga teas as well, fruities, mga ganyan. So tara, samahan nyo ako at i-check natin kung ano-ano yung mga meron sa mga burgers nila. Kung talaga bang masarap, katulad ng sinasabi ni Kenji. At i-judge natin yan later on. Samahan nyo ako, check natin. Hey guys, so makikita nyo dito, no, sa may side ka yan. Ang isa sa mga pinakagusto ko na hindi ko pa naman nalalasahan pero isa pa lang na plus na sa akin is yung buns na ginagamit. This is a brioche buns and I think this is the same type of buns na ginagamit sa mga bunwiches. Yon, brioche type. Ito yung mga malalambot na type ng buns and yung mga medyo yellowish, I think egg buns din yata ang tawag doon. Pero I'm not sure. Pero this one's brioche bun. So, excited na ako. Umorder pala kami, by the way. In order namin is yung loaded burger and yung insane burger. Yan, kasama ko si Madam. Yan, sa likod do. Tapos, regular fries. Tapos, drinks, raspberry. And ano yung in-order mo sa drinks? Ha? Caramel macchiato daw. Ayan. So, check natin yan later on. By the way guys, kapag hahanapin nyo tong store, look for Yangcha Cafe. So, ilalagay ko yung Google Maps somewhere here. Para kapag pupunta kayo dito, nakasasakyan kayo or nakamotor or anything na hindi kayo taga dito malapit, at least yun lang i-search nyo. Kasi kapag yung the handcraft burgers, hindi pa siya nakalagay sa Google Maps. So, inaayos pa. Pero for the meantime, since same stall lang naman siya, Yangcha Cafe na lang muna. Alright guys, so andito na kagad yung orders. I think mga 10 minutes lang, no? Less than 10 minutes lang tayo naghintay. So nandito na yung in-order namin. Yung sa akin is yung loaded burger. Yung kay Amy is insane burger. Yung sa kanya, merong coleslaw, merong jalapeno, no? Yung nasa ilalim. Jalapeno. And then I think meron din siyang hot sauce, I think. Spicy sauce, ayun. Barbecue sauce, and then lettuce. Yung sa akin naman, which is the loaded burger, may ranch sauce, lettuce, tomatoes, crispy onion, ayan, beef, bacon, and cheese, ayan. So, first off, try muna natin yung yung cheesy fries. Nandito yung cheesy fries. Initial observation, marami yung serving ng fries. That's one.
Number 2, hindi rin siya tinipid sa sa cheese sauce. Actually, marami yung cheese sauce niya. And then bagong luto. And then let's try it. Cheers. Sarap. Yung fries, hindi siya lasang cheap na fries. Hindi siya yung katulad dun sa mga fries na tigna 20, yung mga naka-cup. Hindi siya ganun. More on, most likely, parang ano ba to? Fries na basta medyo mamahalin na fries. Parang SNR or Marang McDo, parang ganun. Yung timpla niya. Ito, cheese. Okay yung cheese. Try ko yung yung plain. Wala pa. Di pa kami naglagay ng anything. Walang extra condiments. Walang extra salt or whatnot. Ito naman yung plain. Oo nga. Parang fries nga ng McDo. Wow. Solid to I mean, kung katulad siya ng fries ng McDo, magkano? 40 pesos yung regular. Magkano yung cheesy? 65? 65? 40 sa regular, 65 sa cheesy. Tapos parang large size to, no? Most likely. Parang large size ng ng McDo. Uy, panalo ka dito. Panalo ka dito, definitely. Fries is good. Next, drinks naman tayo. Yung in-order ko is raspberry. So this is it. Meron siyang boba sa ilalim. Ayan. Let's try this out. Ha? Ay, oo nga. Mali. Ibang pala, straw. Kasi may boba. Kay Amy pala itong maliit. Ito, try ko itong try ko itong malaki. Ito pala yung dapat para sa akin. Sorry. Alright. Okay. So, kulatilya lang meron din kaming coffee shop. Okay, alam nyo naman yun. Nagbebenta rin kami ng coffee base, saka milk teas. And alam namin kung ano yung masarap na timpla for juices, for coffee, mga ganon. So, raspberry, wala tayong raspberry. Yun lang, no? Wala tayong raspberry. So, let's try this out. Wow. Okay din. Okay yung lasa. Hindi masyado matapang. Saktong-sakto yung yung tamis. Andun yung lasa ng raspberry. Let's try yung yung boba. Okay. Hindi siya katulad nung mga boba o yung mga pearls na malalaki. More on the medium size siya. I think kung nakatikim na kayo ng parang pearl ng Ersaw yata yun. I'm not sure. Pero alam mong niluto yung pearl. Sakto yung pagkakaluto kasi hindi siya yung nadudurog kagad. Tapos yung pearl niya ano ba to? Chewy, bouncy, parang ganon. Tsaka bawat kagat mo may lasa. Naalala nyo dati yung Zagu, yung unang Zagu pa, yung mga siguro early 2000s na yung parang andun yung brown sugar na pagkakaluto nung pearl nung Zagu. Ganun siya. May tamis, may sarili siyang tamis. Hindi siya yung parang nagsama dun sa sa juice. So okay din. Sakto yung luto. Hindi yung yung matigas yung loob or hindi rin masyadong malambot. So this one's good. Right? Let's go to the burgers. Ito muna yung akin. Ayun. Kasama pa fries. Alright. So this is the loaded burger. Ayan.
Mainggit kayo. Okay. So cheese, bacon, and then crispy onions. Ayan, nandun. So again, katulad nung sinabi ko kanina, no, mahilig kami sa mga sandwiches, sa mga burgers. And isa sa mga letdown talaga is kapag hindi masarap yung tinapay. Minsan, ewan ko lang para sa akin kasi kapag kumain ako ng burger, madalas na nalalasahan ko yung tinapay talaga, na kung masarap yung tinapay or what. Kaya mahilig talaga ako sa banwich. Isa pa, sa burger ng Burger King, ayan, okay din yung buns na ginagamit nila. Meron lang akong burger na nakainan before, I can't remember kung anong fast food yun, pero masarap yung laman, pero yung mismong bun, wala, hindi ganun kasarap. Hindi ko siya masyadong na-appreciate. If I remember correctly, most likely Wendy's. Pero I don't know, I haven't tried Wendy's recently yet. So let's check kung okay to. Brioche, this is brioche buns. See. Okay. Andun yung mayo or dressing. I think this is dressing kasi may iba siyang lasa. Then the brioche buns, malambot. Sakto yung pagkakagawa. I mean, most likely naman, hindi naman sila yung gumawa ng brioche buns, no? Diba? Pero, masarap yung buns. That's one. Second, kapag hindi ako masyadong nahihirapan sa pag-hold ng burger, that's a plus. Kasi, meron kami nakakain na, alam mo yun, sobrang daming laman, pero hirap na hirap ka namang hawakan yung burger. So, yung burger, mas masarap siya kainin ng isang buo na kagatan. Hindi yung parang iniisa-isa mo siya or what. Mas okay siya nakagatin ng ganito. Hindi nagli-leak yung dressing sa ilalim. So, again, the buns is good. So, tara. Cheers. Let's try this out. Delikado to. Yan. Delikado to. Ang lapit sa bahay. Tapos yung gusto kong type ng burger. Again, the burger itself, ito, yung mismong patty. Sorry, dito tala. Yung mismong patty, pure beef to. 100% pure beef. Alam ko, gumagawa ko ng burger. Pure beef. Ang sarap nung pagkakagawa ng crispy onions. Ang sarap nung cheese. This is cheddar cheese. Hindi ito yung nabibili mo na cheese slices na nasa sa sari-sari store, yung mga mumurahin na mga sliced cheese. Hindi. This is definitely a good cheese. Hindi ko lang alam kung anong brand, pero this is good cheese. Yung mismong dressing niya, sa itaas na buns may dressing, sa ilalim na buns meron din. And you also have your lettuce, which is fresh. You also have your tomatoes, which is fresh as well. So loaded burger. You also have, ano pa pala, meron pa palang bacon to. May bacon pa pala, sorry, yan. May bacon pa pala. Hindi na masyadong kita kasi parang akala mo ang daming laman na talaga, no. Pero if you think na hindi siya mabigat, mabigat yung mismong burger itself. So loaded burger, hindi mo finail yung yung expectation ko, kasi mataas expectation ko dun sa loaded burger talaga. Cheese fries ulit, sorry. Let's try the insane burger. Medyo dadalawang isip lang ako kasi kilala nyo ako, hindi ako mahilig sa maanghang. Pero ito, hindi naman daw ganun kaanghang. So again, you have your brioche buns, and then you have your lettuce, no? Again. And then meron ka ring coleslaw. And then yung coleslaw, alright. You also have your patty and then your jalapenos. And then andito sa ibabaw yung
yung spice sauce. Ayan, spicy sauce. Alright. Sige, try natin. Cheers! Alright. Pakagagat mo, ang unang bubungad na lasa sa'yo, yung jalapenos. Bakit? Since nasa baba siya, ang palate mo nasa may dila, yun yung unang-unang malalasahan mo. Pero, surprisingly, ang sarap ng pagkakagawa ng jalapenos. I'm not sure kung ito na talaga, binili lang nila, if it was pre-made or what, or pre-prepared. Pero yung pagkakalagay ng jalapenos, and then biglang malalasahan mo yung lasa ng burger patty, tapos the coleslaw, and then the refreshing part ng coleslaw, tapos yung lettuce, tapos bigla kang tatamaan ng spicy sauce. And this is not even totally spicy. Pwede kong kainin to. Hindi, ako ang hina ng ano ko ng tolerance ko sa sa spicy. Ang onti lang ng mga spicy things na kinakain ko, pero this one's good. Ang sinabi ni Sir AJ kanina, pwede kong try yung isa pang spicy burger nila, hindi naman nagdaw ganun ka-spicy. Pero I think, pwede ka mag-request kung gusto mong mas mataas yung spice level. No? So, let's check it out later. Tanong natin namaya kung pwedeng ma-adjust yung yung spiciness ng spicy burger. So, ayun. These are just 2 burgers. They have, I think, ilang burgers yung meron sila? 8, 9, 7. They have 7 burgers, 7 different types of burgers. From cheeseburgers to loaded burgers, insane burgers. They also have Kai's Burger ba yun nakalagay? So, punta na kayo dito. Kung hindi kayo taga dito, i-search nyo si Yang Cha Cafe. So again, this is just in front of Amaya Square. This is MD1, etong building na to. These are different stalls. So nasa stall 15. Again, stall 15 sila. Alright. Ang Yang Cha Cafe and the Handcraft Burgers is open from 10 a.m. 10 a.m. up until 11 p.m. Tama ba? Pa-check ko yung nila. Andyan. 9 p.m. and 10 a.m. to 9 p.m. Alright. So 10 a.m. to 9 p.m. that's Monday till Sunday. Tama? Monday till Sunday. Alright. So ayun, kung gusto nyo naman mag-order, if you would like to order in advance para pagdating nyo, okay na. Pero hindi ganun katagal yung wait. So again, we waited 10 minutes max, and then available na kagad yung burger. So I don't think that you need to do an advance order in any case. Pero if you would like to do it, you can send them a message. Just look for their Facebook page or click on the link dito sa may description. Lalagay ko sa description, click on the link, follow nyo na rin yung page nila. Ayun, so for us, enjoyin muna namin itong pagkain. And kayo rin, punta na kayo dito para matikman nyo lahat. Balikan ko kayo mamaya para sa ating ratings. Hey, sorry, bago pala tayo matapos, meron pa palang caramel macchiato to, no? Okay. Caramel macchiato. Oh, nice. Andun pa rin yung lasa ng andun yung lasa ng coffee. Pagka inom mo, lasa mo yung caramel, pero parang nasa back part may malalasahan kang coffee. So okay din. Okay din ang kanilang caramel macchiato. So ayan guys, kakain lang kami. Ubusin lang muna namin to kasi talagang naglalaway na ako doon sa loaded burger and even the fries. So balikan namin kayo for the full ratings and for the full experience as well. See you later. Nga pala guys, no, kung gusto nyo mag-isip ng comparison, the nearest comparison that I can think of, Zark's Burger. Yeah, I'm not even kidding. Alam mo yung magkano burgers sa Zark's? 200 plus? Almost 200? I don't know. Tagal-tagal na akong hindi kumakain sa Zark's, pero this one's what? Loaded burgers 165, insane burgers 145, 149. So ayun, no. Grabe, sobrang sulit to, chong.
Ayun, so for our 5 points, again, first one, location. So you can just look for Amaya Square. Tapat lang to ng Amaya Square, MD Juan building or stalls. Stall number 15 sila. Again, lalagay natin si Google Maps somewhere here. You can look for Yang Cha Cafe. Ayan, magkasama sila dyan. For the parking, side street parking. Pero sobrang haba nito. So kahit marami nang nakapark, kung may nakapark na dito sa harap, no, hanap na lang kayo dun sa may bandang medyo dulo ng street ito. Pwede kayong mag-park dito. Nag-park kami doon banda kasi walang available dito sa may mismong harap. And ayun, actually, wag lang doon sa may katapat. Na yung ilaw. And wag lang doon sa may katapat kasi yun yung daanan. So dito lang tayo sa may gilid, malapit sa mga stalls. Alright, that's for the parking. Third, for the price, ito yung menu. For the burger, pinakamurang burger is 109. And ang pinakamahal na burger, I think, is the loaded, which is 165. Cheeseburger, yung pinakamura, 109. Naka-brioche buns ka na, 100% beef na patty. And then you have, I think that's cheddar cheese or basta high grade na cheese yung ginagamit nila. Talagang ito yung mga natutunaw kapag niluto mo siya habang ginigrill yung patty. So, quality wise, sobrang taas, no? Again, for the pricing, it's very affordable in a sense, right? Sa lasa naman, for the burger, again, andun lahat yung gusto ko ng burger as I've mentioned from my previous vlogs, no, yung lasa ng isang pagkain is very subjective. It can be na masarap para sa akin, hindi masarap para sa inyo, or vice versa, or sadyang yung isang pagkain talagang masarap lang talaga, or baka talagang hindi lang masarap para sa lahat or hindi lang talaga siya masarap. Pero for me, for the loaded burger, for the insane burger, and even for the regular and cheese fries, this is a perfect 10. This is a perfect 10 for me, for the taste. Everything's very good, everything's nice. Even the juice, man, even the juice, sobrang okay nito. I mean, hindi siya yung talagang ano na? SNR na juice? Yeah, oo, tama. Kapag kasi yung mga yung malaking tigwa 1 liter. Tama. Yung juice pala nito, kung nakakapunta kayo sa SNR, no, meron silang mga juice na raspberry or mga orange juice, mga ganon. Raspberry juice. Practically the same. Again, for the taste, it's a 10 out of 10 for me. Total experience. Again, guys, total experience dun sa mga first time na manood ng video natin, no. The total experience comes from of course, the food, the price, location, the parking, everything, the service, customer service. First off, parking. Wala tayong binabayarang parking dito. Merong ample size of parking kasi nga although straight parking siya, pero hindi ka makikipag-unahan na parang dapat dito ko, or alam mo yun, hindi ka masyadong mahihirapan mag-park kasi again, this is a secured space, no? Kasi itong way na to is papuntang Amaya steps na to. So para ka na sa private subdivision in a sense, no? So wala ka masyadong mangangamba. Second, the food is very good. Price is very affordable, and for the service itself, ang bilis na nabigay nung food sa amin. Within 10 minutes, available na kaagad. It's freshly wala pang 10 minutes daw. Ayan, wala pang 10 minutes na i-serve na kaagad. And yung food is freshly cooked. No, hindi siya pre-made. Sorry. Hindi siya pre-made. Lalo na yung fries, hindi pre-made yung fries. Yung patty hindi pre-made yung patty. Nakita niyo naman kanina doon sa video, no, binidyoan ko pa. It's freshly cooked. No. So the service as well, may question or may mga kailangan kayo, andito yung mga owners kaagad para mag-attend dun sa mga pangangailangan ninyo. And of course, yung dining area, maayos yung lighting, maayos yung upuan, maayos yung table,
They also have dito sa may loob, kung gusto nyo dun sa loob. Ayun, everything is actually good. So, for the total experience, kung tayo kahapon doon sa Retro Cafe, nagbigay tayo ng 9.8 out of 10. For this one, I'll give this a 9.9 out of 10. So, Jason, bakit 9.9 out of 10? Bakit may 0.1 pang kulang? Instead na kami, everything's basically perfect, no? Pero kasi dito sa yung 0.1, first and foremost, yung labas dito sa may dining area, dalawang table. What if mas nakilala sa Handicraft Burgers, mas marami na kumakain, and definitely standing ovation tayo niyan. That's one. Second, may mga, syempre nasa labas ka, alfresco, hindi mo pa rin may iiwasan na merong mga langaw-langaw na paminsan-minsan na dadaan. But ayan, meron tayong electric fan sa likod, hindi tayo mahihirapan, hindi mainit. Siguro kung meron ding air-conditioned place, much better. Pero since they just started April, parang technically May na yon kasi end of April. May, June, July, magti 3 months pa lang pala sila, or 2 months pa lang sila. Pero grabe, I think this one, this burger place is gonna be a hell lot of a better place maybe after for some few months from now. So ayun, kung kayo curious kayo na kung ano talaga yung lasa, kasi kami talaga sarap talaga kami sa lasa nito. Kung kayo yung curious, puntahan nyo na to. So again, this is just near tapat lang pala ng Amaya Square, and ito ulit yung Google Maps, lagay ulit natin dito. And you can also send them a message via Facebook if you would like to check their menus or whatnot. Alright? So, ayun guys. Thank you for watching another episode ng ating Jason's Tasty Voyage. This is one of my best food reviews na talaga sobrang na-enjoy ko. And if you haven't subscribed to this channel, please click on the subscribe button. Click on the notification bell. Follow nyo na rin ako sa Facebook page natin na Jason's Tasty Voyage. Lagay din natin yung link sa may description. Syempre yung link din ng Facebook ng Handicraft Burgers. Like nyo na rin yan. Alright, so again, this is Jason. Thank you for watching this video. See you in the next one.